Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malinaw na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog. Tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Salamat po. Ibahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso. Ama, salamat po. Pasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Ayokong ito'y sabihin lang, ibig ko'y isa katuparan, ang nasa puso't kalooban, ganyan ang pag-ibig na nais ialay. Kung hindi ikaw ang pag-ibig, saan patutungo ang daigdig? Kung hindi ikaw ang una, sino ang higit? Alam kong kulang, kahit buhay ay ialay. Alam kong kulang, kahit buhay ay ialay. Walang gawang sapat, libang kapagan. Kulang man sa bahay mo'y mananahan, magpakailan-kailanman. Ayokong ito'y sabihin lang, ibig ko'y isa katuparan, ang nasa puso't kalooban, ganyan ang pag-ibig na nais ialay. Kung hindi ikaw ang pag-ibig, saan patutungo ang daigdig? Kung hindi ikaw ang una, sino ang higit? Alam kong kulang, kahit buhay ay ialay. Alam kong kulang, kahit buhay ay ialay. Walang gawang sapat, libang kahabagan. Kulang man sa bahay mo'y Ang karunungan ang pinakamahalaga, kaya't kumuha ka ng karunungan. At sa lahat ng iyong pagkuha, kumuha ka ng pangunawa. Ipagtaas mo siya at ikaw ay tataas niya. Dadalhin ka niya sa karangalan kapag siya ay iyong niyayakap. Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 8.
Isang lalaki ang binigyan ng 3 pagpipilian para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, yaman, kalusugan o karunungan. Pinili niya ang karunungan. Isang araw, tinanong siya ng isang kaibigan kung ano iniisip niya dahil siya ay tahimik at parang nag-aalala. Sumagot siya ng may pagsisisi. Dapat yaman ang pinili ko. Mga kapatid, ano ang pipiliin ninyo? Piliin ang karunungan. Ang karunungan ang pinakamataas na pangangailangan ng bawat isa sa atin. Ito ang kaalaman at pangunawa tungkol sa Diyos, ang lumikha ng buong mundo. Ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. Dahil sa pananapaggalang na ito, sumusunod tayo sa Kanya. Ginagawa natin ang mabuti at tama at banal. Iniwasan natin ang masama, kasamaan at kasalanan. Tayo ay namumuhay sa pananampalataya. May pag-asa sa mga pangako ng Diyos at ginagawa ang mga bagay para sa pag-ibig at kaluwalhatian ng Diyos. Ang karunungan ay nagmumula sa pakikinig at paggawa ng mga salita ng Diyos. Ang daan ng matalino ay patungo sa langit. Ang iglesia ay ang binibining karunungan na kasama ng Diyos mula pa sa simula. Manatili sa Kanya at ikaw ay maliligtas. Iwan siya at makikita mo ang kamatayan. Igalang siya at ikaw ay luluwalhatiin sa langit. Purihin natin ang Diyos na kataas-taasan para sa karunungan na Kanyang ibinibigay sa pamamagitan ng Kanyang kabanal-banalang iglesia. Ialay natin ang ating mga papuri ng pasasalamat sa pagtitipon ng mga banal. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pakasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan, ay matamo. Panahong nagdaan, di na babalik pa. Panahong narito, wag nang maaksaya. Ang pagkakataong hindi ginawa, katumbas sa yamang nauwi sa bulan. Panahon ay ginto at kakaunti na sa iwi mong puso, ngayo'y nagpapadya. Ang magpakayaman, sikayin tuwina, sigaw ng pag-ibig kapatid, kilos na. Panawagan ng langit, oras ay mahalaga. Ikintal sa isipan, huwag waling bahala. Palungin pamumuhay, ngayon ay kaligtan na. Sumulong at hagkan na, yaong puspos na diwa. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pakasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan, ay matamo.
Kapayapaan po ang sumaating lahat. Brother Aaron Bruzo po, isa po sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw po na ito, hindi lamang isang magandang araw ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Blessed, sapagkat ang mga problema o ang pagsubok sa ating buhay ay nagkaroon ng kasagutan sa pamamagitan ng tulong, paggabay at aral ng Diyos ay ating nalagpasan ang mga suliranin. Tayo ay lumapit sa Diyos at hindi niya tayo tinalikuran at binigo. Tayo patuloy niyang inaalalayan at pinadama ang agape para magantihan natin ang ginawang pag-alali ng Diyos sa atin. Inyo po kaming samahan sa panibagong araw na ito ng pagpuri at pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Sa atin ng mga mananampalataya sa salita ng Diyos, napakahalaga po na sa bawat araw na dumadaan sa ating buhay ay may guide tayo na magiging batayan ng ating meditation o reflection. Kaya't sa bahagi ito ng Blessed Day, aming buong lugod na ipaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na sinulat ng kapatid na Hiel na siyang pangunahing lingkod ng kabanal-banalang Iglesia. At ang daily reflection natin para sa araw na ito ay hango sa daily reflection na Love Notes. In the reverent and worshipful fear of the Lord, there is strong confidence, and his children shall always have a place of refuge. Proverbs chapter 14, verse 26. Our home is a place where we always go back to wherever and whenever we go. It is our safe place and where we are with those who really love us. We are provided with our needs, physically and emotionally. We have our spiritual family as well. Our home is our ecclesia. With our brethren, the most holy church is our mother and God our Father who loves us, provides for us spiritual and material needs, protects us, and ensures our spiritual welfare. Do not turn away from our home. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Kawikaan 14 at 26. Ang ating tahanan ay isang lugar kung saan tayo ay palaging bumabalik saan man tayo makarating. Ito ang ating ligtas na lugar para sa atin. Kasama ng mga tunay na nagmamahal sa atin, dito ay natatanggap natin ang ating mga pangangailangang pisikal at emosyonal. Mayroon din tayong spiritual na pamilya. Ang ating tahanan ay ang ating iglesia, kasama ng ating mga kapatid ng kabanal-banalang iglesia na ating ina at ang Diyos na ating Ama, na nagmamahal sa atin, nagbibigay ng ating spiritual at material na mga pangangailangan, nagpuprotekta sa atin at tumitiyak sa ating spiritual na kapakanan. Huwag tumalikod sa ating tahanan.
Blessed day to all! Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ang pinakamagandang regalo para sa iyo? Natanggap mo na ba ito o patuloy mo bang hinihintay? Sino ba ang inaasahan mo na magkakalob sa iyo nito? Alam ba niya na gusto mo ang regalong ito? Papaano kung sabihin ko sa iyo na tinanggap na nating lahat ang pinakamagandang regalo? Ang kailangan na lamang ay malaman natin kung ano ito at kung paano ito lubos na pakikinabangan. Atin na pong tanggapin ang kapatid na Regem sa nakahandang pagtuturo sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom pong muli mga minamahal na kapatid, sumating pong lahat ang kapayapaan ng ating Panginoon. Isang mabiyaya at mabuting araw nawa ang sumaating lahat sa tulong at awa ng ating Panginoon. Sa araw na ito mga kapatid, mga tagapakinig, ating pong i-discuss sa talakayin ng isang biyaya na napakadakilang biyaya na bigay sa atin ng ating Panginoon. Ang ating buhay na taglay magpasa hanggang ngayon. Kaya ito po'y pinamagatan kong Life is a gift. Ang buhay natin, ang lakas, regalo po yan ng ating Panginoon. Kasi with all the distractions, mga opportunities, mga goals and dreams, nakakalimutan na po natin kung alin talaga yung mga mahalaga sa buhay natin, di po ba? Kasi minsan masyado tayong occupied sa trabaho, sa ating career, sa pag-aaral, sa mga dreams, sa mga goals. Nakakaligtaan na po nating mabuhay, di ba? Ng tamang paraan ng pamumuhay. Nakakalimutan na natin yung pagmamahal, yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan, yung ating mga relationships, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. So life is a gift. Dapat po nating gugulin yan, lalo sa mga bagay na mas mahalaga. So ito po ang ating pag-aaralan. Ito po ang ating mahalagang ma-realize na ang buhay natin, regalo ng ating Panginoon at sana magawa natin, we must make the most out of it. Na kung saan malaman natin yung purpose, yung mga dahilan kung bakit binubuhay pa tayo o pinautang pa tayo ng buhay ng ating Panginoon. Mahalaga po na maituro natin to sa ating mga anak, sa mga magulang. Ang buhay natin, regalo ng Diyos at dapat na gugulin sa kung saan niya gusto natin dapat na gugulin. So, siyempre, tayo bilang mga magulang, dapat gawin po ang ating philosophy, ang pananaw sa buhay. Ang buhay natin, bigay ng Diyos to glorify Him at maituro po natin yon sa ating mga anak. Alam niyo po ang secret of contentment? The secret of contentment is the realization that life is a gift, not a right. So yun po, yun daw po ang secret ng contentment. Yung ma-realize mo ng buhay ay regalo ng Diyos at hindi yan right o karapatan. Kasi pagka buhay ka, malusog, magiging masaya ka palagi, magiging contented ka. Kasi marami pong nabubuhay ngayon, meron ng mabibigat na karamdaman. Marami pong tao ngayon, maring kaedad natin, na mas bata pa sa atin, mga nagpahinga na o pumanaw na. Di po ba? So, the secret of contentment is the realization that life is a gift, not a right. Once we realize yung ganun pong mga bagay, we will always be grateful. Tayo po yung magiging mapagpasalamat sa ating Panginoon. At magiging maingat na po tayo how we will spend our time here on earth. Di po ba? Magiging maingat na tayo. Paano ba ako dapat na mabuhay? Ano ba dapat kong mga gawin? Ang mga dapat kong unahin sa aming mag-asawa, sa aming mga anak, sa aming buong pamilya. So yun po ating ma-realize. Ang buhay, gift ng Panginoon na dapat nating i-enjoy at dapat nating i-google sa mga makabuluhang mga bagay. Alam niyo po, may mga bata,
Sa kabila ng kabataan, they are suffering from life-ending illnesses, di po ba? May mga leukemia, may mga cancer, kahit mga bata pa. Ang babata ng mga edad, 7 years old to 10 years old, nagsasuffer na po sila sa mga life-ending diseases. Pero, kaya everyday po, ginugugol nila as if yun na po ang huling buhay nila. Tayo maswerte, di ba? Umabot tayo sa ganitong mga edad, patuloy tayong pinahihiram ng buhay ng ating Panginoon. Mahalagang makontento po tayo. Magpasalamat sa Panginoon at gugulin po natin yaon sa Kanyang karangalan, sa Kanyang kapurihan. Marami pong taong malalakas, malulusog, healthy, di po ba? Pero dies instantly. Mari pong sa accident, mari pong sa hindi mo inaasang illness o disease, di po ba? Di ba, bigla lang na heart attack, ang tikas-tikas pa. Di ba, ang lulusog ng kanilang mga katawan. Kung meron pong isang bagay na hindi natin talaga mapanghahawakan, ito pong ating buhay. Wala pong sino man ngayon na nakikinig o kaya nanonood na makapagsasabing, bukas, sigurado buhay pa tayo. Di po ba? Kasi mamayang gabi, maya-maya, pwede tayong maaksidente, atakin sa puso. Di po ba? Pwede tayong bangungutin sa pagtulog mamayang gabi. Lahat po, ito'y sa awa at tulong ng Panginoon. Ito sa day-to-day prayer to the Lord na sana sustain niya po tayo for the next day, for the next day, para patuloy pang lumao ng ating buhay dito sa lupa. So that is how we should treat yung buhay po natin na bigay sa atin ng ating Panginoon. Sa unang Timoteo, Kapitulo 6, ang mga bersikulo po ay 6 hanggang 7, ito pong nakasulat, "There is great gain in godliness with contentment, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world." Meron pong malaking pakinabang sa godliness, sa pagiging makadiyos with contentment. Di ba? Makadiyos ka, gumagawa ka ng kabanalan, kabutihan, tapos kontento ka na kung ano man ang merong bigay sa iyo ang Diyos. Napakalaking pakinabang na po yun. Napakalaking biyaya na po yun. Tandaan natin, wala po tayong dinala dito sa lupa, di po ba? At ano pang sabi? We cannot take anything out of this world. Damit, kotse, bahay, pinag-aralan, salapi, di po natin madadala iyaan. So, ang mabuhay sa kabanalan at maging kontento, napakadakilang pakinabang na po yan ayon kay Apostol Pablo. Sinabi niya kay Timoteo, life, napaka-fragile ng buhay po natin. Tandaan po natin, tanging Diyos lang po ang makakapagpatibay niyan. So, dapat nating tandaan ang relationship between us, sa buhay natin, at sa ating kataas-taasang Diyos. There are 4 things that we must remember. Dapat po nating tandaan, dapat nating matutunan, at dapat po nating paniwalaan o sampalatayanan. Ano po yun? Number 1, life is hard. Mahirap talaga ang buhay. May mga pagsubok, diba? May mga alalahanin, may mga sufferings, pero God is good. So yun po yung number 1. Life is hard, but God is good all the time. Diba? So ano man po nangyayari sa buhay natin, ano man pangyayari sa buhay natin, pinapangyari ng Diyos para sa ating kapakanan. Number 2, life is unpredictable. Hindi mo talaga mahuhulaan. Matityak ang mangyayari, pero God is sovereign. Ibig sabihin, He is always in control. So bakit hindi natin ipagpapasa Kanya? Diba? Bakit hindi natin pagkakatiwala sa Panginoon? Kaya alam niyo po, yung mga nagtatagubilin, halimbawa, ating pagsamba, tila sinasabi nila, God is so sovereign, nakapangyayari. Ano mang aking planuhin, sa sakit, sa pag-aaral, trabaho, pagpapasa Diyos ko, sapagkat alam ko, siya ang nakapangyayari. Life is so unpredictable. Kaya meron po tayong panahon ng pagpapasalamat at pagtatagubilin, di po ba? Number 3,
life is unfair. O bakit tila may mga masasama na yumayaman? Ba't tila may mga masasama na hindi napaparusahan? Tila life is unfair. Pero tandaan po natin, God is always just, makatwiran. Sa takdang panahon, alam natin, yung mga masasama, parurusahan, di po ba? Siya lang po kasi ang may karapatang humatol At the right time, at the right moment, hahatulan niya po ang tao ayon sa kanilang mga ginawa. Di po ba? So, even life is unfair, bakit hindi tayo katulad ng iba, mga bilyonaryo na mayayaman, maginhawa? Tandaan po natin, narito tayo sa ganitong kalagayan. God is shaping us to become a sakdal na Kristiyano, to become a perfect Christian na mag-o-honor, nag-glorify sa Kanya. Kaya natin nararanasan yung pagsubok, kaya nararanasan ang mga nangyayari sa buhay, paraan ng Diyos para po tayo ma-improve, mag-grow, at ma-nurture bilang Kanyang mga anak. Number 4, life is short, but God is eternal. Ang buhay sa mundo, madali lang. Kung ating tutuusin compared sa eternity, di po ba? Meron pong isang pangyayari, halimbawa, ang life expectancy ng tao ay 70 years old. Pagka po ito i-translate natin into days, ano pong mangyayari doon? Yung pong 70 years na lifespan ng isang tao, equivalent po yun ng 25,550 days. Pagka po pala yung years na ni-reduce natin into days, yung pong 70 years, tila magiging maigsi lang. So, yung pong 70 years, magiging 25,550 days. So, parang umiigsi, di po ba? Kasi ganun naman talaga. Ang buhay ng tao sa mundo ay maigsi lang. Point lang, kung ating ikukumpara sa eternity, sa buhay na walang hanggan. Sabi nga po, ang buhay ng tao, parang a roll of toilet paper, di ba? Halimbawa, may toilet paper. The closer it gets to the end, the faster it goes. Di ba? Pagka makapal pa yan, ang bagal pagka hinihila mo. Pero pag liit na, ang bilis. Di ba? Ang bilis na. Parang ganun ang buhay ng tao. Habang tumatanda, parang bumibilis. Di po ba? Kasi nga, talagang pagka nanghihina ka na, may mga sakit na, para bang pakiramdam mo, mabilis na yung buhay. Kasi anytime, pwede kang pumanaw Lalo na pag nakakakita ka ng tarpaulin sa daan. Minsan may makikita ka ng tarpaulin sa kanto. Yung birthday mas bata pa sa'yo, nakalagay doon sa birthday. Maisip mo na lang. Anytime pala, tayo rin ay pwedeng mamatay. Ganun po talaga. Yun po ang katotohanan. So, lagi nating tandaan, life is a gift. And yung pong contentment with godliness is a great gain. So maging kontento tayo sa ano tayo ngayon, anong edad tayo, anong meron tayo. Samahan po natin yan, sabayan natin ng pagpapakabanal. At tayo po ay magkakaroon ng malaking pakinabang sa mga magulang at maging sa mga anak. Sana po ay yaon ang ating magawang lahat. Ngayon po, the great use of life is to spend it for something that will outlast it. Yan po isa pwede natin maging pamantayan Sa magugugulin yung buhay mo, sa mga bagay na it will outlast your life. Ano po ba yon? Yun po yung mga bagay na hindi nakikita, di po ba? Ayon sa Biblia, magsitingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita na siyang mahalaga. Pag-ibig, yung pong relationship, yung pong pagmamahal, yung pong paglilingkod sa Diyos, di po ba? Yung pong kabanalan. Hindi mo nakikita yan. Pero nagagawa po natin kung tayo magiging masunurin sa Panginoon at it will outlast yung buhay na itatagal natin sa lupa. Kasi natatalayo sa ating mga aklat ng buhay doon po sa langit, di po ba? At mapapakinabangan natin sa takdang panahon when we come face to face with our Maker, with our Creator. So, gamitin po natin sa paglilingkod, gamitin na yan sa pagmamahal, sa pagsasacrifice for the sake of others. Gamitin po natin to sa pagga-guide sa ating mga anak, sa ating mga kapwa-tao na wala pa sa paglilingkod sa Diyos. Gamitin po natin ang ating buhay para tayo ma-transform to become a better person, to become a better Christian. Yun po ang mga paraan kung saan natin gugugulin
ang ating buhay para ma-outlast po natin ano man ang ating maging life expectancy. Di po ba? Ano pa? More important than length of life is how we spend each day. So it doesn't matter kung 70 years old hanggang 90 years old tayo, 100 years old. Ang mahalaga how we spend each day na dumarating sa buhay natin. Marami pong tao, alam nyo, mahaba nga ang buhay, pero hindi man nagbugol sa pagmamahal, sa paglilingkod, hindi nagugol sa pagsamba sa Diyos, hindi nagugol sa pamilya, masasabi pong nawawalan ng kabuluhan. Although nag-acquire siya ng maraming ari-arian, di po ba? Pero sabi nga ng Bible, kung kunin ngayon ng Panginoon ng buhay mo, ano mangyayari sa iyong mga inipon? Hangal po ang tawag ng Panginoon sa gayong mga tao. Mahaba ang buhay pero walang pinagkatandaan na magiging mapanghahawakan niya sa takdang panahon. Alam niyo po, meron pong study na sinagawa sa mga 95 years old. Ang tanong po sa kanila ay ito, if you could live your life over, kung mabubuhay kang muli, what would you do differently? Ngayon po, kinala po nila yung mga sagot at nagkama po sila sa dalawang halos yun ang sagot ng mga 95 years old na ito. Anong una? We would reflect more. Anong ibig sabihin ng mga 95 years old na ito? Pag-aaralan namin how we are spending our lives. We will reflect more. Kami ba ginagawa namin yung mas mahalagang mga bagay, yung mga importanteng bagay, o kaya nagugugol lang sa mga walang kabuluhan? So yung pong una lang sagot. Yung pangalawa po, we would do more things that would last beyond our lifetime. Gagawa kami ng mga bagay na magtatagal, malalampasan ng aming lifetime dito sa lupa. Ano yun? Diba? Yun po yung relationship mo sa iyong kapwa, yung pong maiwan mong legacy sa iyong pamilya, yung naituro mong mga kabutihan sa iyong mga anak, sa mga apo, yung naipadamo mong pagmamahal sa kanila, yung naipaglingkod natin sa ating kapwa, naipaglingkod natin sa Panginoong Diyos, di po ba? Nagawa nating kabutihan. Those things will outlast our time here on earth. Kaya tayo po mga kapatid, tandaan nyo, huwag po kayong mapapagod. Di ba sabi nga ng Bible, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Yung pag-aabuloy, pananalangin, pagiging generous, yung paglilingkod sa isa't isa, yung pagsamba sa Diyos, huwag natin pagsasawaan yan. Sapagkat those things are the things that will last. Maba man po ang ating buhay, yung pong mahalagang magawa natin na mga magkakapatid. Kaya, we should spend our days sa mga bagay na importante. Mahalin mo yung asawa. Ingatan mo at mahalin mo yung mga anak. Turuan sila. At maaari, makapag-guide po tayo ng ating mga kaibigan kakilala towards the Lord. May dala natin sila sa paglilingkod sa Diyos. Maging positive effect tayo sa kanila. Ma-inspire natin sila to be a better person para makasama natin silang mabuhay ng meaningful at nag-o-honor sa ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, when we were born, we cried, di ba? Pinapalo ng doktor yung, kaya kumadrona yung bata para umiyak. Umiyak tayo noon when we were born. Pero yung mga mahal sa buhay natin, masaya. Di ba? Kasi another member of the family, masaya sila. Pero tandaan po natin, pagka namatay tayo, baliktad naman. Silang umiiyak at tayo masaya. Ulitin ko po. Nang tayo pinanganak, we cried. Umiyak tayo, pero masaya ang mga mahal natin sa buhay, ang ating mga magulang at ating mga kamag-anak kasi another person is born para maging kapamilya. Masaya. Pero umiyak tayo. At the end of our lives, baliktad naman po sana mangyari. Tayo masaya sapagkat nabuhay tayo ng mabiyaya, ng buong kabanalan, at nalulungkot ang ating mga mahal sa buhay sapagkat nawalan, nabawasan ng isang taong mapagmahal, isang taong mabait, di ba? Isang taong maaasahan, isang taong marunong makinig, isang taong marunong umunawa. Malulungkot sila. Sana po maging gayon
ang maging goal natin sa ating buhay na ito. Masaya tayo sapagkat alam nating nagugol natin ang ating buhay na ipaglingkod sa Diyos at malulungkot ang ating mga kamag-anak sapagkat mamimiss nila tayo. Di po ba? Mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po natin, we were all given the gift of life. Regalo po ng Diyos yan. What we do with it is all that really matters. Lahat tayo, binigyan ng isang buhay ng Diyos. Kung anong gagawin po natin doon, yung pong tunay na mahalaga. More important than length of life is how we spend it. Tandaan po natin. Ang higit na mahalaga sa buhay natin ito, hindi po yung haba, kundi how we spend ang day to day na binibigay sa atin ng ating Panginoon. So sana po ang pag-aaral na ito, ang mga bagay na ito, ma-realize po natin na our life is a gift from the Lord. We should cherish it, we should nurture it, and spend it for the things that will last forever sa piling at awa ng ating Panginoon. Sana po mga kapatid, mga kaibigan, ito pong magawa nating lahat sa ating buhay na bigay ng Diyos magmula ngayon at magpakilanman. Maraming salamat po. Tayo po ay sumapit na sa dulong bahagi ng ating programa. Bago po ang pansamantalang pagtatapos ng programang ito, tayo po ay muling mag-uukol ng isang panalangin upang ating hingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pang oras ng araw na ating lalakaran. Inanyayahan ko po kayo na pumikit, sama-sama nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating panalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Muli po ay isang dakila at totoong pinagpalang araw ang kalubo po sa amin, sapagkat sa umaga pa lamang na ito ay nagparanas ka na sa amin ng iyong pagmamahal at ng iyong kabutihan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kami na iyong mga anak. Opo, bawat isa po sa amin ay pinagkalooban mo po ng mga talento at ng mga kakayahan. Salamat po sapagkat ito po ay ibinigay mo sa aming walang bayad. Ipinagkatiwala mo sa amin ang mga kakayahang ito, gaya po ng isang napakaganda at napakabuting regalo para sa amin. Dahil dito, Panginoon, lumalapit kami sa iyo at hinihiling namin na ang mga talentong ito na ipinagkaloob mo po sa amin ay magamit namin sa amin pong ikabubuti. Hindi lamang po para sa aming sarili, kundi higit na nga para po sa kapakanan ng iyong kabanal-banalang iglesia at maging ng lipunang amin pong ginagalawan. Panginoon, pagpalain mo po kami sa paggamit namin ng mga talentong ito at nawa lagi naming maitanghal hindi ang amin pong mga sarili, kundi ang iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw ang sa amin ay nagbigay nito. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nagiging mahusay, nagiging magaling, at nagiging sikat dahil po sa aming mga talentong ito. Lagi mo sana kaming paalalahanan na anuman ang aming taglay na kakayahan, lahat ng ito ay galing sa iyo. Walang bagay na hindi kami tinanggap na hindi po galing sa iyo, Panginoon. O walang bagay na tinanggap kami na hindi galing sa iyo. Kaya naman, tulungan mo sana kami. Lagi naming kilalanin ang iyong gawa na ito sa amin pong mga buhay. Masumpungan mo kaming nasa kababaan lagi ng kalooban upang huwag naming maagaw o makuha ang karangalang naukol sa iyong pangalan. Panginoon naming Diyos, pagpalain mo sana kami sa mga talentong ito na ipinagkaloob po sa amin. Sana po ay lalo namin itong mapagbuti, mapaghusay. Huwag namin itong maitago. Huwag namin itong sarilinin sa amin pong mga kalooban, kundi ito po ay amin pong lubos na malinang, mapaghusay, upang lalong maraming tao ang makinabang dito. At higit na nga, Panginoong Diyos, maraming tao ang makakakita na ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng mga angking kakayahan at talentong ito. Sa ganito, Panginoon, marami din pong tao ang pupuri at dadakila, magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Pagpalain mo po, Ama, ang buong araw na ito ng amin pong mga paggawa. Pagpalain mo po ang mga kapatid naming nagtatrabaho at nag-aaral. Nawa bilang isang lingkod mo at mga Kristiyanong pinagpaunawaan mo ng iyong kalooban.
magamit namin sa araw na ito ang lahat ng mga bagay na kaloob mo po sa amin upang maitanghal namin ang iyong dakilang pangalan. Ang lahat po ng mga bagay na ito, patuloy po nabing hinihiling sa iyo at amin pong idinadalangin sa pangalan mong Kristo Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.